Nawasak ang mga struktura ng ilang beach resort sa Zambales matapos mauka ang kinatatayuan nilang pwesto sa dalampasigan kahit walang bagyo. Ang kanilang sinisisi, dredging o pagkuha umano ng buhangin ng ilang barko tuwing gabi. Ang tugon ng munisipyo sa pagtutok ni Oscar Oida. Giba-gibang mga istruktura ng mga resort dito sa Barangay Liwliwa sa San Felipe, Zambales ang dinatnan namin kaninang umaga. Ang gusaling ito, itinali na lang para di tuluyang mabuwal. Ayon sa resort owner na si Erwin, mangyak-ngyak umano siya nang tangayin ng alon ang aabot sa 7 cottage na kapapatayo lang niya. Ang bilis. Kumbaga in a matter of 3 hours, ang kinakain 10 meters patras. Kinain na ng dagat yan. Target daw sana niyang mag-opening ng resort ngayong Agosto, pero mukhang mauudlot pa raw ito. Ilan sa mga resort owner na nakausap namin, mga dating OFW, isinugal sa pagpapatayo ng resort ang naipon sa pagtatrabaho sa kagustuhang makita ang bunga ng kanilang paghihirap. Pero ang pangarap gumuho sa isang iglap. 45 years na sa abroad. Sumugal ako dito. Pagkatapos gano'n ang mangyayari. Dati meron kayong mga regular employee, nakiusap na lang muna kami sa kanila na on-call na lang sila. Yung pa isa impact. Siyempre, meron din kanya-kanyang buhay yun. Naawa din kami sa kanila. Kaya lang wala kami magagawa eh. Sa loob ng 17 taon, ngayon lang daw ito nangyari. Partida, wala pa umanong bagyo yan. Ang sinisisi ng mga taga rito, Dredging kasi ilang barko yan tuwing gabi ang kinukuha dyan na puno yung buhangin. Siyempre lumalalim yan. Ang alam ko 40 meters yung lalim yan eh. Natural pagka yan ay kinunan mo tapos umalon, kukunin yan, pupunan yon. 24/7, 2 taon. Ganyan ang ginawa. After that, yun na. Ayan na, gumano niya. Yung dati naming beachfront namin na yung bang namin ng mga 70 meters, ngayon 10 meters na lang. Batuhan pa. ayon sa mayor ng San Felipe, tanging mga eksperto lang daw ang makakapagsabi kung ano ang sanhi nito. Pero kung siya raw ang tatanungin, dapat daw tandaan na dati naman talagang bahagi ng karagatan ang nasabing barangay. At kaya lang umano nagkalupa dito ay bunsod ng akrisyon at buhanging binagsak sa lugar sa pagputok ng bulkang Pinatubo. Sa aking pananaw, ang action ng sea is a continuous erosion and accretion. Accretion, pag maraming buhangin na ini-spread out sa coastal, madadagdagan yung aming coastal. Erosion, kung wala nang nadadagdag na buhangin but instead nawawash out ng buhangin towards the sea. It's a continuous phenomenon. Accretion, erosion, accretion. Dagdag pa ni Mayor, bago pa man daw nagsimula ang dredging, may nangyari ng kaparehang insidente. Even before nag-start yung dredging dyan sa Santo Tomas River, that was December of 2023, if I remember correctly, meron na pinadalang letter ang DNR dun sa isang structure dyan notice of violation, notice of I think instructed pa sila to leave the coastal area. Sa ngayon, nakikipag-ugnayan na umano ang pamunuan ng San Felipe sa mga eksperto sa kung ano ang pinakamainam na hakbang para masolusyonan ang problema. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok, 24 oras.